Nagsimula ang Vietnam War dahil gusto lang ng mga tao na tumulong at gumawa ng tama. Pero pagkalipas ng halos 20 taon, nauwi ito sa isang malungkot na trahedya. Para sa mga Vietnamese, hindi ito simpleng digmaan tungkol sa komunismo. Ito ay laban para sa kalayaan, isang digmaan para sa sariling Vietnam. Dahil sa sobrang tiwala ng Amerika sa sarili nila at dahil ugali na nilang mangibabaw sa ibang bansa, naging isa ito sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Amerika. Sa pagtatapos ng labanan, mahigit 58,000 na Amerikano ang namatay. Kasama pa nila ang 250,000 na sundalo ng South Vietnam at higit 1,000,000 mula sa North Vietnam at mga gerilyang Vietcong at mahigit 2,000,000 na sibilyan mula sa Hilaga at Timog, pati na rin libo-libo mula sa Laos at Cambodia. Pero ano ba talaga ang nangyari? Nagsimula ang pananakop ng France sa Indochina noong 1858. Ipinagmamalaki nila noon na dinadala raw nila ang sibilisasyon sa Vietnam. Nagtayo sila dito ng mga kalsada, mga tulay at gusali. Pero hindi iyon tinanggap ng mga Vietnamese. Gaya ng ginawa nila sa mga naunang mananakop na Chinese, itinuring nilang kalaban ang mga Pranses at ipinaglaban nila ang kanilang kalayaan. Pagsapit ng 1919, matapos ang unang digmaang pandaigdig, nagtungo si American President Woodrow Wilson sa Paris upang ipanukala ang kalayaan ng mga bansang sakop ng kolonyalismo. Habang nandoon ang presidente, may isang lalaking Vietnamese naman ang nagbigay ng petisyon na humihiling na maging malayang bansa ang Vietnam. Nilagdaan niya ito pati na din ng iba pang makabayang Vietnamese. Ipinangako naman ng sekretary ng presidente na ipapakita ito kay President Woodrow Wilson pero walang ebidensya na pinakita niya ito. Ang lalaking gumawa ng petisyon ay si Ho Chi Minh. Dati, palagi siyang nagpapalit ng pangalan para hindi siya mahuli ng mga sundalo habang lumalaban para sa kalayaan ng Vietnam. Siya rin ang magiging pinuno ng mga komunista at isa sa pinakamahalagang tao sa kasaysayan ng Vietnam. Matapos makilahok sa mga demonstrasyon laban sa Puppet Emperor, itinakda siyang arestuhin at napilitang tumakas noong 1911. Halos 30 taon siyang nanirahan sa iba't ibang bansa. At doon niya nadiskubre ang mga sinulat ni Lenin tungkol sa anti-colonialism na nagtulak sa kanya para yakapin ang komunismo. At paliwanag ko lang konti para sa mga nalilito, ang anti-colonialism ay paniniwala o kilusan laban sa pananakop ng ibang bansa. At ang komunismo naman ay sistema ng pamahalaan at paniniwala na nagsasabing dapat pantay-pantay ang lahat ng tao. Walang mayaman, walang mahirap. Mabalik tayo. Pagsapit ng 1940, nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinakop ng Germany ang halos buong kanlurang Europa, kabilang ang France. Kaya pumasok naman ang mga Japanese sa Vietnam. Para labanan ang mga mananakop, bumalik si Ho Chi Minh sa kanyang bayan at itinatag ang Vietnam Independence League na mas kilala bilang Viet Minh. Ginamit nila ang mga taktikang gerilya, mga ataking biglaan at mabilis. Isang style ng labanan na gagamitin din nila laban sa Amerika makalipas ang 3 dekada. Pagsapit ng 1945, 3 taon matapos ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor, sinubukan ng Estados Unidos na pahinain ang puwersa ng mga Japanese sa Vietnam. Nakipag-ugnayan sa kanila si Ho Chi Minh at ang grupo niyang Viet Minh ay sinuplayan naman ng armas ng OSS, ang ahensyang magiging CIA sa hinaharap. Namangha ang mga Amerikano sa bilis ng pagkatuto ng kanyang mga tauhan. Tinawag pa ni Ho Chi Minh ang kanyang grupo bilang Viet American Army at pinuri pa ang Amerika bilang tagapagtanggol ng demokrasya. Nang bumagsak ang 2 atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, alam ni Ho Chi Minh na malapit nang sumuko ang Japan. Kaya nanawagan siya sa lahat ng Vietnamese na lumaban at angkinin ang kanilang bansa bago pa muling makabalik ang mga Pranses. Noong September 2, 1945, araw din ng pagsuko ng Japan, daang libong tao ang nagtipon sa Badin Square sa Hanoi upang pakinggan si Ho Chi Minh para ipahayag ang kalayaan ng Vietnam. Mukhang maganda ang magiging kinabukasan. Ngunit patay na noon si Franklin Roosevelt, ang pangulong nagsusulong ng kalayaan ng mga bansang sakop ng dayuhan. At ang pumalit sa kanya, Harry Truman, ay humarap sa panibagong mundo. Ang Soviet Union ay nagsimula ng sakupin ng Eastern Europe at nagbabadya pang lumawak sa Turkey, Greece at Iran. Dito nagsimula ang Cold War. Nag-warning ang France na kung bibigyan ng Amerika ng kalayaan ang mga kolonya nito, wala silang ibang mapupuntahan kundi magpapa-impluwensya sila sa Soviet Union. Kaya muli silang nagpadala ng libu-libong sundalo sa Vietnam.
Noong 1950, sinalakay naman ng North Korea ang South Korea at doon sumikat ang tinatawag na domino theory. Ang paniniwalang kapag bumagsak sa komunismo sa isang bansa, susunod ang iba. Dahil dito nagpadala ang Amerika ng maraming sundalo upang itaboy ang mga komunista pabalik sa North at nagtagumpay sila. Ang tagumpay na yon ang nagpatunay sa mga Western countries na kaya talaga nilang mapigilan ang komunismo sa Asya. Pagsapit ng 1953, matapos ang 7 taon ng labanan at tulong mula sa Amerika, bagsak na ang mga Pranses. Mahigit 100,000 sundalo na nila ang nasugatan o napatay sa Vietnam. Paulit-ulit silang naaambush, pinapasabog ang mga tren, sinasarhan ng mga daan, tapos babanatan na naman. Ang hukbo naman ni Ho Chi Minh, sinuplayan ng mga Soviet at Chinese, ay naging puwersang hindi basta-basta matatalo. Pagod na at demoralized na ang France, kaya nagmungkahi na silang simulan na ang usapan para tapusin ang giyera. Pero bago pa man magsimula ang negosasyon, nagmadali silang magpakitang malakas. Nagtayo sila ng matibay na base sa lugar na tinawag na Dien Bien Phu. Kumpiyansang mananalo sila kung sakaling may labanan. Napaka-kumpiyansa nila, hindi na nila ininda ang makakapal na gubat sa paligid ng lambak. Ngunit doon sila nagkamali. Mahigit 50,000 na sundalong Vietnamese ang pumalibot sa lambak at pinaulanan ng artillery ang kampo ng France. Naipit ang mga Pranses. 11,000 silang nakulong sa gitna ng apoy. Matapos ang 55 araw ng walang tigil na pag-atake, sumuko ang France. Mahigit 8,000 sa kanila ang napatay. Matapos ang 100 taon ng pananakop, tuluyang iniwan ng France ang Vietnam. Ang tagumpay na iyon ang nagpatibay sa paniniwala ng Viet Minh na kaya nilang talunin kahit ang pinakamalakas na bansang kanluran. Pagkatapos ng digmaan, nilagdaan ang isang kasunduan na naghati sa bansa sa 2 bahagi, ang Hilagang Vietnam at Timog Vietnam, hati sa linya ng 17 parallel na may demilitarized zone sa gitna. Binigyan ng 300 araw ang mga mamamayan para pumili kung saan sila maninirahan. Halos 900,000 na tao ang tumakas papuntang Timog. Umaasang makalalaya sila sa komunismo. Sa Timog Vietnam, itinatag ang Republic of Vietnam, pinamunuan ni Ngo Dinh Diem na may kapital sa Saigon at protektado ng hukbong tinawag na ARVN o Army of the Republic of Vietnam. Samantala sa Hilaga, si Ho Chi Minh at ang mga komunista ay nagpatupad ng mga land reform na ginaya mula sa China. At daan-daang libo dito ang nabilanggo o napatay. Ngunit hindi tumigil ang mga komunista. Mula Hilaga, nagsimula silang magpadala ng mga gerilya papunta sa timog sa isang lihim na daan na tinawag na Ho Chi Minh Trail. Ang mga lalaking ito ay kabilang sa National Liberation Front o NLF na may armadong pakpak na tinatawag na People's Liberation Army Forces. Ngunit para sa Amerika at mga kaalyado nito, tinawag silang mga Viet Cong, mga traidor at taga-suporta ng komunismo. Pagsapit ng 1961, si John F. Kennedy ang bagong pangulo ng Amerika. At sa panahong iyon pinakamainit ang tensyon ng Cold War. Maraming kritiko ang nagsabing mahina si Kennedy. Hindi niya napigilan ang pagtatayo ng Berlin Wall. At kumakalat na raw ang komunismo sa Laos at Cambodia. Kaya nang humarap siya sa usapin ng Vietnam, hindi siya pwedeng magmukhang walang ginagawa. Pinayuhan siya ng mga advisor na magpadala ng mga sundalong Amerikano para tulungan ng Timog laban sa Viet Cong. Sinabihan siya, hindi pwedeng bumagsak ang Vietnam sa komunismo. Ngunit tumanggi si Kennedy na magpadala ng malaking hukbo. Sa halip ipinadala niya ang Green Berets, mga elite na sundalong tagasanay para turuan at palakasin ang militar ng Timog Vietnam. Dinoble rin niya ang tulong pinansyal at militar. Nagpadala ng mga helicopter, armored vehicles at mga bomba tulad ng Napalm at Agent Orange na ginamit para sunugin ang mga taniman at gubat kung saan nagtatago ang Viet Cong. Ngunit habang lumalakas ang puwersa ng Amerika sa Timog, nakita ito ni Ho Chi Minh bilang banta. Isang senyales na malapit ng lusubin ng Amerika ang Hilaga. Dahil dito nangako ang China na susuplayan sila ng armas at nagpatupad si Ho Chi Minh ng sapilitang pagsali sa militar para sa lahat ng kalalakihan. Sa kabilang panig nagiging mas bulok ang pamahalaan ni Diem. Puno ng korupsyon at mas pinapaboran pa ang mga Katoliko habang pinipigilan ng mga Buddhist. Noong 1963, bilang protesta sa pang-aapi, isang 73-year-old monk ang nagsunog ng sarili sa harap ng mga tao. Tahimik ngunit malakas ang mensahe. Sumunod pa ang iba pang monghe. Isa-isa nilang ginawang sakripisyo ang sarili bilang protesta. Sa halip na makinig,
nagpatupad si Diem ng martial law at ipinahuli ang lahat ng nagprotesta. Ang bansang dapat sana ay maging demokrasya, tuluyang naging diktadura. Kaya noong Nobyembre 1963, ang mga general ng militar ng Timog Vietnam na sinabing hindi sila pipigilan ng Amerika ay naglunsad ng kudita. Pinatay nila si Diem at ang kanyang kapatid. Nagsaya ang mga tao sa kalye. Akala nila tapos na ang problema. Pero sa totoo, isang bagong kaguluhan ang paparating at hindi na ito nasaksihan ni Kennedy noong November 22, 1963. Pinaslang siya at pumalit bilang Pangulo si Lyndon B. Johnson, ang taong magdadala sa Amerika sa pinakamadugong yugto ng digmaang Vietnam. Matapos mapatalsik at mapatay si Ngo Dinh Diem, lalo pang lumala ang sitwasyon sa Timog Vietnam. Nakakita ng pagkakataon ng Vietcong at nagsimula silang umatake sa mga liblib na bayan at baryo. From January 1964 to June 1965, 8 magkaibang gobyerno ang nagsunod-sunod sa Timog, isa pagkatapos ng isa at halos lahat ay bumagsak. Samantala, dahan-dahang umuusad sa Gulf of Tonkin ang barkong pandigma ng Amerika na USS Maddox. Nagpa-warning shot ito at maya-maya pinaputukan sila ng isang torpedo squadron galing sa Hilagang Vietnam. Nagulat si Ho Chi Minh sa balitang umatake raw ang kanyang hukbong dagat. Tinanggal ang opisyal na nagbantay dahil sa pagiging pabigla-bigla at iginiit ni Ho na siya ang nagutos. Hanggang ngayon may pagtatalo pa rin kung sino talaga. Sa Washington, hiniling ng mga Joint Chiefs of Staff na gumanti agad. Pero nag-atubili si Lyndon B. Johnson. Sabi niya, para makatarungan ng ganti, dapat may ikalawang pag-atake. Ang problema, wala talagang nangyaring pangalawa. Gayunman, kumbinsido ang ilang sonar operator na malamang may naganap na atake. Probable but not certain ang sabi kay Johnson. At dahil malamang hindi na raw dapat palampasin. Nag-utos si Johnson ng pambobomba sa mga pasilidad ng torpedo at imbakan ng langis sa Hilagang Vietnam. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang bomba ng mga piloto ng Amerika sa Vietnam. Dahil sa tinawag na non-existent, nagbago ang lahat. Naipasa ng Kongreso ang Gulf of Tonkin Resolution. Binigyan nito ang Pangulo ng kapangyarihang tulungan ang anumang bansang Timog Silangan Asya sa banta ng komunismo at nagbigay kay Johnson ng legal na batayan para mag-deploy ng puwersang Amerikano sa Vietnam. Hindi nagtagal, kinanyon ng Vietcong ang isang airbase malapit sa Saigon na ikinamatay ng 5 at ikinasira ng 5 B-57 bombers. Muling pinayuhan si Johnson na magpadala ng tropa at bombahin ng Hilaga. Tumanggi pa rin siya noon na magpasok ng ground troops. Sumunod ang pag-atake sa Pleiku. Sinagasaan ang base ng helicopter. 8 Amerikano ang napatay at daan-daan ang nasugatan at may hotel pang pinasabog na kumitil ng 23 buhay. Noong March 2, 1965 sinimulan ni Johnson ang tuloy-tuloy at sistematikong pambobomba at ito na ang Operation Rolling Thunder. Sa puntong ito tahimik na binago ni Johnson ang polisiya. Mula sa paghihiganti, ginawa niyang malawakang opensiba. Inilihim sa publiko na pinalawak na niya ang digmaan. Nagpatuloy ang mga pag-atake ng Vietcong, ngunit hindi na rin makaalis ang Amerika. Masyado na silang maraming nailagak at ang pag-urong ay magmumukang kahinaan. Kaya noong March 1965, ginawa ni Johnson ang matagal niyang iniiwasan. Nagpasok na siya ng ground troops sa Vietnam. Ayon sa mga dokumentong lumabas kalaunan kabilang ang Pentagon Papers, hindi na ito laban lang sa komunismo, kundi para maiwasan ang kahihiyan. Pagsapit ng simula ng 1966, 2,344 na Amerikano na ang napatay. May 200,000 sundalo na nakadeploy sa Vietnam at paparami pa. Kontrolado na ng Vietcong ang 3/4 ng Rural South. Dumadaloy ang armas at supply sa Ho Chi Minh Trail, isang network ng 12,000 milya ng paikot-ikot na daan sa gitna ng Laos at Cambodia. Inisip ng mga Amerikano, kung sisirain ng husto ang trail, mapuputol ang lakas ng kalaban. Kaya 3 milyong tonelada ng bomba ang ibinagsak sa bahagi ng Laos pa lang. 1 milyong tonelada na mas marami kaysa sa pinagsamang binagsak sa Germany at Japan noong World War II. Habang tumatagal ang buwan at taon, pataas ng pataas ang bilang ng patay. Sinasabi sa mga Amerikano, 10 ang kalabang napapatay kapalit ng isang Amerikano. Si General William Westmoreland na nagsabing kaya niyang tapusin ang giyera sa loob ng 3 taon, nagpadala ng agarang cable sa Washington, humihingi ng dagdag na 200,000, dagdag pondo at tauhan para sa opensiba.
Pero sabi ni Robert McNamara, ang Secretary of Defense, may dalawang pagpipilian si Johnson. Makipag-ayos sa Hanoi o ibigay kay Westmoreland ang dagdag na kailangan niya. Dagdag pa niya kahit ibigay, ang chance ng panalo ay isa sa 3 lang. Pinili ni Lyndon B. Johnson ang opsyon na magpadala ng mas maraming tao. Alam nilang mahirap ng manalo, pero daan-daang libong sundalo pa rin ang inihahanda para sa girang maging ang ilang nasa Washington ay naniniwalang hindi na mapapanalunan. Hindi lamang tao ang kalaban, ang gubat mismo. Kailangan lusutan ng mga sundalo ang napakataas na elephant grass, mga thorny plant at bamboo na aabot ng 20 metro ang taas. Sa sobrang siksik ng gubat, 1 oras para makausad ng 100 talampakan lang. Ang lupa ay nilatagan ng booby traps, landmines at nakatagong granada. Isang maling hakbang kapalit ay paa o buhay. May mahabang black leech sa mga swamp na kumakapit at agad nagpapa-infeksyon ng sugat. Bihirang tumama ang sunlight sa sahig ng gubat. May isa pang problema. Ang M16 na baril ng Amerikano ay madalas mag-jam sa gitna ng putukan. At doon mismo may buhay na napuputol. At kahit madalas manalo ang mga Amerikano sa engkwentro, parang walang saysay. Agad napapalitan ng mga sundalong kalaban at napakanipis ng puwersa ng Amerika. Kaya bawat lugar na kanilang nasakop kapag iniwan, mabilis muling nababawi ng Vietcong. Pagsapit ng dulo ng 1967, mahigit 20,000 Amerikano ang patay. Habang pumapasok ang 1968, lalong lumakas ang mga protesta. Sa simula ng 1968, mahigit 250,000 sundalo ng Amerika na ang nasa Vietnam. Paulit-ulit na sinasabi ng mga leader ng Amerika na malapit na ang tagumpay. Ngunit sa likod ng katahimikan, may matinding plano na pala ang Hilagang Vietnam at Vietcong. Isang sabayang opensiba na magpapayanig sa buong bansa. Tinawag nila itong The Tet Offensive. Isang serye ng sabay-sabay na pag-atake sa mga lungsod at bayan ng Timog Vietnam. Kapag bumagsak ang Saigon, ang sentro ng pamahalaan ng Timog, wala nang magagawa ang Amerika kundi umurong. Pinili nilang petsa ang January 31, unang araw ng Tet, ang pinakamalaking Lunar New Year celebration ng mga Vietnamese. Habang abala ang mga tao sa pagdiriwang, ibinulong ni Ho Chi Minh sa kanyang mga sundalo, umatake tayo at makakamit natin ang ganap na tagumpay. Noong January 30, nagpatupad ng 36-hour ceasefire para sa selebrasyon. Kaya maraming sundalo ng Timog Vietnam ang tinatawag na ARVN ang umuwi muna sa kanilang mga pamilya. Pero kinabukasan, sumabog ang impyerno. Mahigit 84,000 na sundalo ng Vietcong at North Vietnam Army ang sabay-sabay na umatake sa 36 out of 44 na probinsyal na kabisera ng Timog Vietnam, pati na sa 12 ng military base at 6 na pinakamalalaking lungsod, kabilang na ang Hue, Da Nang at mismong Saigon. Ngunit habang tumatagal ang labanan, hindi umayon sa plano ng mga komunista ang pangyayari. Mabilis nakabawi ang mga sundalong Amerikano at Timog Vietnamese. Libo-libong kalaban ang namatay o nahuli. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga sundalong Amerikano ang tunay nilang kalaban sa harapan. Hindi natago sa gubat o kuweba ang Vietcong. Nasa mga kalye na sila, nasa gusali, naghahanda sa harapang labanan. Pero iyon ang pagkakamali nila. Sa larong ito, open battle. Ang Amerika ang mas sanay. Matapos ang ilang buwang bakbakan, naitulak pa atras ang mga puwersa ng Hilagang Vietnam. Ayon kay President Lyndon Johnson, ang Tet Offensive ay malaking pagkatalo para sa mga komunista. Sa 84,000 na lumahok, 58,000 ang napatay, nasugatan o nahuli. Sa tingin ng militar, tagumpay iyon. Ngunit sa katotohanan, nagsisimula palang gumuho ang tiwala ng mamamayan. Ang Vietnam War ang unang tinawag na television war. Ibig sabihin nakikita mismo ng mga Amerikano sa kanilang mga TV screen ang mga sundalong lumalaban at namamatay sa gitna ng kagubatan. Bago ang Tet Offensive, paulit-ulit nilang naririnig sa gobyerno na malapit nang matapos ang giyera, na halos ubos na raw ang kalaban. Kaya nang biglang sumiklab ang sabay-sabay na pag-atake sa buong bansa, parang binuhusan ng malamig na tubig ang sambayan ng Amerikano. Naisip nila, kung malapit na ang tagumpay, bakit parang mas lumalala pa? At doon tuluyang nabasag ang tiwala ng mga tao sa kanilang gobyerno. Daan-daang libong mamamayan ang lumabas sa kalsada para magprotesta. Sa gitna ng kaguluhan noong March 31, 1968, lumabas sa telebisyon si President Johnson. Ipinahayag niya na ititigil na ng Amerika ang pambobomba sa Hilagang Vietnam. Umaasang makikipag-usap na ang kalaban sa negosasyon.
Pagkatapos bumulaga sa lahat ng kanyang huling pahayag, hindi na ako muling tatakbo sa eleksyon. Nayanig ang buong bansa. Maraming naniwalang gusto na niyang ituon ang lahat sa pagtatapos ng giyera. Ngunit bago pa man maramdaman ng Amerika ang kapayapaan, sumunod ang isa pang trahedya. Noong April 1968, pinatay si Martin Luther King Jr., ang leader ng kilusang pangkarapatang pantao. Sumiklab ulit ang mga protesta at muling nahati ang bansa sa galit at dalamhati, pinakamalalang pagkakabahabahagi mula pa noong digmaang sibil. At habang tumatakbo si Robert Kennedy na layuning tapusin ang giyera ng Vietnam, isa pang malagim na balita ang dumating. Noong June 1968, siya rin ay binaril at napatay. Parehong kapalaran ng kanyang kapatid na si John F. Kennedy. Sa panahong iyon, tila hindi lang Vietnam ang pinapatay ng giyera, pati na rin ang kaluluwa ng Amerika. Noong 1968, nanalo si Richard Nixon bilang presidente ng Amerika. Bitbit niya ang pangako na tatapusin ang giyera sa Vietnam at muling pag-iisahin ang bansang nahati sa galit at takot. Sa oras ng kanyang panunungkulan, 37,000 sundalo ng Amerika na ang namatay. Halos lahat ng Amerikano may koneksyon na sa giyera. Pero kung paano siya nakarating sa pinakamataas na posisyon, yun ang matagal na itinago sa publiko. Bago pa man ang eleksyon, gumaganda na ang pag-usad ng peace talks. Itinigil ni President Johnson ang pambobomba sa Vietnam at sa unang pagkakataon, pumayag ang Hanoi na makipag-usap sa Saigon. Pati ang Vietcong ay isasama sa negosasyon. Parang abot kamay na ang kapayapaan. Ngunit 3 araw bago ang eleksyon, biglang umatras sa usapan ng Pangulo ng Timog Vietnam, President Thieu. Ang hindi alam ng marami, isang representative ni Nixon ang palihim na nakipag-ugnayan sa gobyerno ng Saigon. Pinangakuan si Thieu na kapag si Nixon ang nanalo, mas matibay raw na kasunduan ang makukuha nila kumpara sa kalaban niyang si Hubert Humphrey. Gamit ang mga lihim na komunikasyon ng CIA at FBI, nadiskubre ni Johnson ang totoo, na si Nixon mismo ay palihim na nakikipagkasundo sa foreign government habang may giyera, isang uri ng pagtataksil. Ngunit dahil ayaw niyang ibunyag kung saan galing ang impormasyon, pinili ni Johnson na manahimik at doon ligtas ang sikreto ni Nixon. Pag-upo ni Nixon, nagpatuloy ang giyera. Ipinadala pa rin ang mga sundalo sa mga walang saysay na labanan tulad ng Hamburger Hill, isang bundok na ginugol ng daan-daang buhay upang makuha. Pero kalaunan, iniwan din at nabawi ulit ng kalaban. Walang halaga ang lupang nasasakop, ang binibilang lang ay katawan ng mga patay. Habang patuloy ang mga protesta sa Amerika, napilitang baguhin ni Nixon ang kanyang estratehiya. Sobra na ang dugo at pagod na ang publiko. Vietnamization, ipinakilala ni Nixon ang bagong policy na tinawag na Vietnamization. Ang ideya, unti-unting aalisin ang mga sundalong Amerikano at ipapasa sa mga ARVN o Army of the Republic of Vietnam ang buong responsibilidad ng pakikipaglaban. Tinuruan at sinanay nila ang mga sundalo ng Timog Vietnam. Nagpadala ang Amerika ng mahigit 1,000,000 M16 rifles, 40,000 grenade launchers at libu-libong sasakyang pandigma. Pero sa totoo lang, alam ng lahat, kung ang Amerika na may kalahating milyong sundalo ay hindi manalo, paano pa kaya ang Timog Vietnam na nag-iisa? Noong September 2, 1969, eksaktong 24 na taon matapos ideklara ni Ho Chi Minh ang kasarinlan ng Vietnam, pumanaw din siya. Ngunit kahit patay na si Ho Chi Minh, lalong lumakas ang panawagan laban sa giyera. Lalong umigting ang galit ng publiko nang lumabas ang balita tungkol sa My Lai Massacre, kung saan mahigit 500 inosenteng sibilyan, kabilang ang mga babae at bata, ang pinatay ng mga sundalong Amerikano. Sumiklab ang mga protesta sa buong bansa. Sa mga rally sumigaw ang libu-libong tao ng Stop the War. Nagbarilan sa ilang universidad. 4 na estudyante ang napatay sa Kent State University. 2 pa sa Jackson State University. Ang Amerika ay muling wasak na wasak. Sa patuloy na pagkabigo sa negosasyon, inutos ni Nixon ang isa pang marahas na kampanya, ang Christmas bombing noong December 1972. Halos 1,600 sibilyan ang namatay sa pambobomba sa Hanoi. Pagkatapos ng ilang araw ng impyerno, pumayag ang hilagang Vietnam na bumalik sa negosasyon. Matapos lamang ng 6 na araw, nagkasundo rin sa wakas. Isang kasunduang pinilit sa ilalim ng apoy at bomba. Nakasaad dito na ilalabas ang mga bilanggo ng giyera at unti-unting uurong ang mga tropa ng Amerika mula sa Vietnam. Things fall apart noong March 29, 1973.
Umalis na ang huling tropa ng Amerika mula sa Timog Vietnam. Tanging 200 Marines na lang ang naiwan para magbantay sa embassy at ilang gusali sa Saigon. Ngunit kahit wala na ang mga Amerikano, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng Hilaga at Timog Vietnam. Muling nasabit sa gitna ang mga inosenteng mamamayan. Isang bansang wasak at pag-asang paunti ng paunti. Nangako noon si Nixon na kung masasalakay ang Saigon, ang US Air Force ay tutulong para itaboy ang mga komunista, gaya nung tinulungan nila sa Easter Offensive. Ngunit hindi na niya ito natupad. Noong August 1974, napilitan siyang magbitew sa pwesto dahil sa Watergate scandal. At nang humiling ng tulong ang Timog Vietnam, tinalikuran sila ng Kongreso ng Amerika. Pinutol ang pondo at tulong ng halos kalahati. Buwan-buwan 20,000 sundalong ARVN ang nagre-resign. May mga baril sila pero kulang sa bullets. May mga eroplano pero walang piloto. May mga truck pero walang piyesa. Unti-unting gumuho ang Timog Vietnam. Habang umaabante ang mga puwersa ng Hilaga, isang katotohanang hindi na maiiwasan ng lumitaw. Matapos ang 30 taon ng digmaan, babagsak na ang Saigon. Ang lahat ng pinaglaban, pinondohan at ipinagpapatay ng 100,000 Amerikano ay mauuwi rin sa wala. Habang nagtatakbuhan ang mga sundalo at sibilyan papunta sa Timog, isang bansa ang tuluyang bumigay. At nung bumagsak ang Saigon, ang gerang sinimulan sa ngalan ng kalayaan. Nagtapos sa isang larawan ng pagkatalo. Noong April 29, 1975, nagsimula ang pagsalakay ng Hilagang Vietnam sa lungsod ng Saigon, panahon na para lumikas. Mga helikopter ang ginamit upang iligtas ang mga tao. Pabalik-balik sa himpapawid, nagdadala ng mga grupo papunta sa mga barko ng Amerika sa dagat bago bumalik ulit para kumuha ng iba pa. Ngunit nang mapuno na ang mga barko at wala ng lugar para sa mga susunod, maraming helicopter ang itinulak sa dagat. Isang desperadong eksenang simbolo ng pagkatalo. Sumuko ang Timog Vietnam upang maiwasan pa ang karagdagang pagdanak ng dugo. Marami sa kanilang sundalo at opisyal ang ipinasok sa tinatawag na re-education camps kung saan ang iba ay nanatili ng mahigit 10 taon. Ang mga libingan ng ARVN o Army of the Republic of Vietnam ay giniba at pilit na binura ang lahat ng alaala ng dating pamahalaan ng Timog Vietnam. Matapos ang 30 taon ng digmaan, 2 milyong buhay ang nawala, milyon-milyon ang naging refugee at libu-libong baryo ang naglaho. Ngunit sa wakas, muling nagkaisa ang Vietnam bilang isang bansa sa ilalim ng pamumuno ng komunistang pamahalaan. Ang New Vietnam sa tulong ng Soviet Union, sinimulan ng bagong pamahalaan ng pagbabagong komunista ng bansa. Ang mga sakahan ay pinagsama at isinailalim sa kontrol ng Estado. Tinanggal ang kapitalismo at ginawang pag-aari ng gobyerno ang mga pabrika at negosyo. Ang mga planong pang-ekonomiya ay idinisenyo upang sundin ang mahigpit na linya ng komunismo. Ngunit imbes na pag-unlad, ang resulta ay matinding kahirapan. Bumagsak ang kabuhayan, maraming tao ang nagutom at nawalan ng pag-asa ang mga mamamayan. Kaya mahigit 1 milyong tao ang tumakas palabas ng Vietnam. Sa mga iyon, 400,000 ang nakarating sa Amerika. Mga tinawag na boat people na lumaban sa waves ng dagat alang-alang sa kalayaan. Reflections on the War. Tulad ng sinabi ni John Kerry, ang Vietnam War ay nagturo ng isang mapait na aral. Pinagdudahan nito ang lahat ng bagay na dating pinanghahawakan ng Amerika. Paano mo raw ililigtas ang isang nayon kung ang paraan mo ay wasakin ito? Paano mo ipagmamalaki ang moralidad kung may My Lai Massacre? Paano mo ipagmamayabang ang tagumpay kung libu-libong inosente ang binaril sa tinatawag na free fire zones, kung saan kahit gumagalaw lang ay binabaril na? Ang mga sundalo ay napilitang tingnan ang buhay ng tao bilang bahagi lang ng ratio o bilang, at ang mga digmaan ay nagiging laro ng pride, mga bundok na inuukit ng dugo, ngunit iniiwan din kalaunan para muling maagaw ng kalaban. Ang Amerika, na minsan ay tinitingala bilang simbolo ng kalayaan, ay nasadlak sa tanong, hanggang saan ang kaya mong patunayan kung bawat patunay ay may kapalit na buhay? At sa kabila ng lahat, ang mga sundalo sa magkabilang panig ay lumaban hindi dahil sa politika, kundi dahil sa pag-ibig sa kanilang bansa. Marami sa kanila ang namatay, ang iba na may nakauwi, ngunit bitbit ang sugat na hindi nagagaling. Ang Vietnam War ay hindi lang digmaan ng mga bala at bomba. Ito ay digmaan ng paniniwala, ng takot at ng dangal. At hanggang ngayon ang alaala nito ay nananatiling paalala na sa bawat gerang sinisimulan ng mga leader, ang tunay na talo
ay palaging ang mga tao.